What's up guys? May pag-uusapan tayo ngayon guys, no? Alam ko na yung iba pamilyar nito, yung iba naman ay hindi. Tungkol dito guys, ayan. Ano ba to? Hindi to ATM guys ha? Hindi to ATM. Ayan pitakpan natin, ayan. Hindi to ATM, pero importante ito na maintindihan ng mga security guard. Okay? Tara, pag-usapan natin. Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Okay guys, may pag-uusapan tayo guys tungkol nito. Ayan. Ito. Tungkol nito, ano ba to? Hindi to ATM guys ha. Okay. Pero bago ang lahat guys, bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan ay baka magulat yung iba na kakadalaw lang ng channel na to at magulat 14 years more or less bilang security officer, security guard, pero mababok, nakasando, may earrings, no? Isip nila, bakit ako ganito forma ko, tapos nag-claim ng security officer, security guard. Dahil ako guys ay isa ng retired na po akong security officer, security guard, no? Matagal na po ako nag-retired at nagbabahagi po ako ng mga aking kaalaman, karanasan sa mga pag-duty ng security guard upang makatulong sa mga kabataan at mga bagong nag-duty. Aniyayahan ko kayong magdumalo sa channel ko yan guys, channel ko. Pag nakarating kayo guys, pindutin nyo yung playlist. Pag natindot nyo yung playlist guys, yan nalalabas. Pumunta lang kayo dyan sa Security Guard Matters. Pag napindot nyo na guys, mamimili na lang kayo ng mga topic. Marami kayong mga topic na pwede nyo panoorin at makadagdag ng kaalaman nyo, makapagbigay sa inyo ng gabay, makapagbigay sa inyo ng liwanag sa inyong kaisipan, okay? Ngayon, kung gusto naman yung malaman, makilala ang nagsasalita sa harap ng camera, ito ba'y kapanipaniwala? Reliable ba ito na tao? Marami pa akong video dyan guys na magli-lead sa inyo kung sino yung nagsasalita sa harap nyo. Isa lang pakiusap ko guys, wala namang bayad lahat yan, manonood lang kayo, wala kayong bayad dyan. Isa lang pakiusap ko, kung may mga nasalubong kayo mga patalastas, advertisement, mapanood nyo ng buo, para naman makatikim ako kahit kape man lang guys, isang piraso. Sa ngayon kasi wala pa ako natitikman kasi. So, alam ko namang malayo pa ako sa katotohanan regarding sa sweldo. Pero, malayo na, pero malapit na rin sa tulong nyo. So, panoorin nyo ang mga patalastas na masalubong nyo. So, punta na tayo ngayon sa ating main topic kung ano to, okay? Ito guys ay tinatawag na health card. Okay, health card. Ano ba yung health card? Yung health card guys ay yan yung mga insurance na mga personnel, mga empleyado na pagdating sa nagkakasakit tayo. Okay? Yan ay ginagamit natin sa malibre tayo ng check-up, malibre tayo ng mga tinatawag na laboratory, which is napakamahal. Okay? Napakamahal. So, anong gamit niyan? Nung una guys, siyempre bata pa ako, hindi ko alam kung anong gamit nito. Binigyan kami. Hindi naman bata, kasi yung huli kong agency guys, ay ito lang ang meron kami. Isa yun ito sa mga dahilan bakit nag-stay ako sa agency ko yung huli. Kasi nagbibigay sila ng health card, at saka yung tinatawag na allowance bilang security officer. Sa iba kasi, mag-comment yung mga officer dyan kung may allowance kayo. Iilan lang na agency nagbibigay. At yung mga agency iba, iwan ko lang kung meron silang health card. Alam ko wala yung iba. Pero yung iba meron siguro. Ngayon, para naintindihan nyo anong gamit itong health card na to, anong health card. So, anong importante nito sa buhay ng security guard? Bakit importante sa atin to, okay? May papanood lang ako ng video sa inyo guys. Ayan, papanoorin nyo. Amazing grace, how sweet the sound. Okay guys, napanood nyo. Isang security guard guys na hindi naman na-disclose doon kung anong nangyari sa guardia, basta natumba siya. May nakalagay doon na caption na inatake. Pero sa palagay ko parang epileptic siya. Epileptic.
Hindi natin issue yung nangyari, yung sakit niya. Ang issue natin doon, nakita niyo yung gwardiya kung paano siya pinabayaan ng mga tao sa paligid. Tiningnan lang siya at walang nag-concern regarding sa security guard. Okay, sa totoong buhay guys, sa totoong duty ng security guard, totoo naman talagang walang pakialam ang ibang tao, especially ang company, ang agency sa'yo, pagdating sa mga kalusugan. Okay, maraming mga security guard na napapabayaan ang kalusugan. Nagugulat na lang sila na bigla-bigla na lang silang natutumba. Okay lang kung sabi nga nila diretso ka sa libingan kasi wala nang suffering yung mga naiwan mong pamilya. Pero kung na-bedridden ka ba, yung nakahiga ka, wala ka ng silbi halos, malaking suffering yun sa pamilya, especially kung ikaw yung breadwinner sa pamilya. At pangalawa, yung mga security guard na tawag dyan, yung hindi marunong mag-alaga ng sariling kalusugan, hindi nabibigyan ng priority, ay nagugulat na lang bigla na tinamaan na pala sila. Mayroon pala ako ganitong sakit, bakit hindi ko alam? Ganon. So, alam nyo guys, kumikita tayo bilang security guard dahil sa ating katawan. We are exchanging our time to earn money. Ano ibig sabihin nun? Pinapalit mo yung oras mo para kumita ka ng pera. Tulad yan, ano ba minimum ngayon? 600 mahigit, diba? So, magkano ang pinalit mo sa 600 mahigit? Yung 8 oras mo sa sarili mo. Tinali mo yung sarili mo dun sa 8 oras para mag-duty ka. So, ngayon, kung wala kang maayos na kalusugan, kaya mo bang kumita? Para exchange mo yung time mo doon sa 8 oras? Di ba hindi? Kasi nga, ang puhunan mo ay ang katawan mo, ang kalusugan mo. Kasi hindi ka naman pwedeng mag-perform ng duty kung hindi maayos yung iyong kalusugan. Okay? So, ngayon, anong gamit nitong health card? Noong una, kami, hindi namin alam gamitin to. Natatakot kami gamitin. Kasi baka nga ako, hindi namin alam eh. Basta yung company, yung agency namin, ay tungtuwa sila. Kasi bakit? Actually guys, binabayaran naman ng mga gwardiya to, mga kuwan. So, nung una, sabi namin, dagdag lang, bawas yan sa sweldo natin. Yung health card na yun, wala namang gamit, ganun. Kaso lang, nung time na na-discover ko na, ako na sarili ko muna sa mga ibang tao, na ang laki palang bagay. Bakit? Ay convenient siya kung especially kung may nararamdaman ka. Pupunta ka na lang sa doktor, ipipresenta mo na lang to, at libre ka na sa konsulta, libre ka na sa mga laboratory, yung mga x-ray, mga ultrasound, mga endoscopy, mga kuwan. So, ako guys, ay 2 beses na ako na-opera. So, hindi ko na lang i-disclose sa inyo kung anong mga cases noon. Basta, habang nakahiga ako sa hospital, una-unang inisip ko, ganun ka-stress ako ano nang kakainin ng pamilya ko, yung nakahiga na ako. Pangalawa, magkano na billing ko sa hospital? Yun ang nasa isip ko nung mga panahon na confine ako. So, nung nagkaroon kami ng health card, na-discover ko na malaki palang bagay siya. Kasi bakit? Hindi ka na mangangamba. Kasi alam mo sa government guys, pag pumunta ka sa hospital, siyempre tayo mga gwardiya, kulang tayo sa oras di ba? Nag-duty tayo, kulang tayo sa oras. So, hindi na natin maisipang pumunta sa doktor kasi nga sa government ang haba ng pila. So, gastos ka na isang oras, nasasayang yung oras mo at saka yung tayo ng mga gwardiya, nanghihinayang tayo hindi maka-duty sa isang araw. So, ngayon, yun ang dahilan bakit hindi tayo nagpapakonsulta kahit may nararamdaman yung mga security guard. But, nung nagkaroon kami ng health card, ay pwede tayong makipagsabayan doon sa mga private na mga hospital, mga doktor na mga espesyalista para magpakonsulta. So, kung may naramdaman tayo at convenient sa atin na pumunta ng hospital at doktor, simula pa lang na naramdaman natin ay matutulungan na tayo ng doktor, mabibigyan na tayo ng maayos na lunas at hindi na lalala pa.
No. Kasi bakit? Prevention better than cure, di ba? Pangalawa, hindi ka nakabado kung magkano babayaran mo. Convenient na sa oras at kuhan ka pa sa pera. Tipid ka pa sa pera, especially kung may nararamdaman ka. Kung tumatanda na yung guardia, security guard, at yung mga bata, huwag kayong pakampante na sabihin nyo, wala pa naman ako nararamdaman. Alam nyo ngayon guys, mga panahon na to, ang dami natin kinakain na nakakasama sa ating kalusugan. Kasi ang mga manufacturing ng mga pagkain, mas binibigyan nila ng pansin ang malasa ang pagkain, but nakakasira pala ng malakas sa kalusugan, especially yung mga kidney natin. Kidney, bituka. So, sa ibang bansa kasi guys, ay mas priority nila yung tinatawag na healthy foods kaysa sa malalasa. But sa Pilipinas ay iba rito. Mas tinatangkilit ng mga tao ang malalasa at mura na pagkain. Pero ang laki pala ng epekto sa ating mga katawan. So, hindi natin alam na mayroon na pala tayong naramdaman, but binaliwala natin kasi una kulang sa oras, kulang sa pera, takot magpakonsulta. So ito yung dahilan bakit malaking halaga sa mga gwardiya ang health card. Okay? Health card. Kaya nung bandang dulo na ng mga serbisyo ko bilang security guard, hindi na ako na humiwalay sa agency ko kasi sila yung nagbibigay ng health card. Walang kulang sa mga ibang agency. So ano ba itong health card? Ito yung insurance ng ating kalusugan. Kung wala ka nararamdaman, okay lang. Tubo ang kuwan. Ang ibig ko sabihin, kahit wala ka nararamdaman, annually, pwede ka magpa-check up ng tinatawag na annual check up. Sa baga mo, lalo kung naninigrilyo ka, sa baga, sa mga anuman, dugo, taas na ba yung cholesterol natin, ang uric acid natin, tumaas na pala, at iba pang mga concern sa kalusugan ng gwardiya. Tandaan nyo guys na mas na-detect ng maaga ang ating nararamdaman ay madali siyang gamutin. So, ngayon, kung kayo ay may health card, magpasalamat kayo at gamitin nyo, huwag kayong mahiyang gamitin. Pumunta kayo sa ospital, i-present nyo na may health card kayo at may nararamdaman kayo. Ngayon, kung wala naman kayo nararamdaman, sasabihin nyo, ma'am, magpa-annual check-up lang kasi ako dahil isang taon na po akong hindi dumadalaw sa doktor. So, ang doktor naman dyan ay i-annual check-up ka. Una-una, x-ray, mga dugo, yan, ikukuhan ka sa dugo, at pagtingin naman ay okay naman, o di mas maganda, wala ang kaba. Di ba? Kasi okay yung kalusugan mo. So, hindi ka kinakabahan na baka may ano na sa sarili mo. Ngayon, kung may sakit ka sa tiyan, pwede kang i-ultrasound o endoscopy. Okay? Ngayon, kung ma-hospital ka naman, malaking bagay kasi may PhilHealth tayo at meron tayong health card. So, instead na pumunta tayo sa mga government, ay pwede tayong magpunta sa mga private hospital na hindi tayo kinakabahan sa ating mga billing. Okay? So, ngayon, naintindihan nyo na kung anong health card. Ngayon, ang tanong natin guys, lahat ba ng agency may health card? Hindi po lahat. Pili lang po yung agency nagbibigay ng health card, pero sa totoo lang, ay requirements yan sa batas ng Pilipinas, ang health card, no? So, hindi lahat ng agency ay nagre-require dyan. Kaya kung kayo, may agency kayong nagbibigay ng ganong health card, ay pasalamat kayo at gamitin nyo ng tama. Huwag kayong mahiyang gumamit sa health card nyo kasi nga, baka bigla-bigla na lang kayo. Marami akong kasama guys na bigla-bigla lang natumba. Yung pala, may sakit na sa dugo, anemic na, iba naman high blood na. So hindi nila pinapansin kasi kadalasan sa mga gwardiya, alam mo na mga lalaki tayo malaki ang katawan ko, malakas ako. Yung pala sa ilalim ay meron na silang sakit na hindi nila
nalalaman. Kasi bakit hindi sila nagpapakonsulta? Kayo mga gwardya, tayo mga gwardya, huwag tayong mag-atubiling pumunta ng doktor pag may nararamdaman tayo. Kasi bakit? Ito ay makatulong sa atin nang maaga nating ma-detect na mayroon pala tayong ganitong kondisyon. Okay? Huwag na huwag magpabaya sa kalusugan, especially kung ikaw ay breadwinner sa iyong pamilya. Imaginin mo kung ikaw ang magkasakit. Saan sasandal ang anak mo, ang asawa mo? Wala. Oh, ngayon si asawa mo mangungutang ni kumpare dahil nagkasakit ka na at walang pambayad yung asawa mo, anong ibabayad ni Mrs. sa kumpare niya? O, di ba? Kaya kung ako sa inyo, kung mayroon kayong health card at alam nyo na, naintindihan nyo na kung ano yung ibig sabihin ng health card, ay gamitin nyo ng tama at huwag pabayaan ang sarili. May ginawa na akong video guys regarding sa ano ang number 1 na investment ng mga security guard. Panoorin nyo yung video niya guys, ayan. Doon nyo maintindihan kung bakit number 1 investment, okay? Ang ating kalusugan. Okay, anyway, ang paggamit ng health card guys ay minsan na-intimidate ang mga gwardiya. Ano ba yan? Baka lalo na nung ako dati, pumupunta ako sa ospital na mayayaman. Pagtingin ko, parang naliliit ako eh. Ako lang yata gwardiya rito. Ang yayaman na ang katabi ko. Kasi nga, hindi siyempre, alam mo na, tinitingnan natin yung kalagayan natin. But, nung nalaman ko na paano na gamitin ang health card, so, maya-maya na ako pumupunta sa, hindi naman maya-maya, ibig sabihin, pag may naramdaman ako, kasi nga, noong mga panahon na nagpapabaya ako, hindi ko alam na mayroon na pala akong kuhan. Kaya bakit ganito ang naramdaman ko? Bakit ganito? Dati ganito nang yung pala may naramdaman na pala ako. Mayroon na pala akong karamdaman na hindi ko alam. So kung wala akong health card, wala na. Magugulat ka na lang na bigla ka na lang matutumba sa duty mo o kaya hindi ka na lang makakatayo bilang araw sa kuhan mo o kaya dahan-dahan ka na pala nangayayat dahil meron ka ng naramdaman. So, tulad ng sa kidney kadalasan, kasi ang mga gwardiya hindi mainom sa tubig at malakas sa mga chichirya, mga soft drinks at mga energy drink, kadalasan yan. So, palagi nyo tutukan ang kidney natin. Yung baga, maraming sigarilyo, inom ang mga gwardiya, tapos puyat. Kaya tinatamaan yung baga. Marami akong kasama dyan. At nagpapatuyo ng pawis. Yan, kaya ang mga gwardiya tinamaan sa baga. High blood, mataas ang sugar. Maraming gwardiyan ganon. So, hindi nila nalalaman, mataas na pala sugar nila. Guys, ang sugar pag mataas na sa katawan mo, ang tawag dyan diabetic. Maraming tatamaan, masisira lahat ng organ mo dahil mataas ang, hindi mo alam. Tapos inom ng soft drinks. So, pwedeng maditik yan kung maaga yan, tapos makorek ng doktor yan, at huwag matigas ang ulo kasi kung ano yung bawal sa atin, yun ang ikakabuti mo. Okay guys? So, naintindihan nyo na kung ano ang health card guys? Health card. So, hindi lahat ng agency meron ka. Ngayon, kung wala namang health card, hindi ko alam sa PhilHealth eh. Pero ang alam ko ang PhilHealth, hindi nila kinakaber ang outpatient. Hindi nila kinakaber yun kasi yan mahirap sa PhilHealth. Alam ko lang dati nung kami, pero ngayon hindi ko na alam kung anong coverage nila. Pero sa totoo lang, yung magpa-outpatient kay tayo ang pinakamahirap. So, pupunta ka ng government na hospital, ang haba ng pila, nasasayang yung araw mo, pati oras mo. Kaya isa yun sa mga dahilan bakit ang mga security guard tinatamaan na lang ng sakit na hindi nila alam. Kasi nga, bakit may nararamdaman na pinapabayaan pa rin nila kasi nga walang panahon pumunta ng doktor. So guys, kung malala ka na magpapakonsulta, hindi po gagawa ng milagro ang doktor. Hindi po magagawa ang doktor. Kung ano po yung pag sinabi ng doktor, ay wala na po tayong magagawa sa kalagayan nyo, sir, ma'am. Especially kung mataas na pala ang BP mo, kasi dahil may mga problema sa internal organ mo, hindi na correct ng maaga, yun na,
nabigla na lang natutumba yung mga gwardya at nabibidridden. Tulad ng yan. Oh. So guys, pag nangyari na sa inyo yan, walang pakialam ang agency sa inyo at yung kumpanya. Dadaling ka sa ospital, bahala ka doon, bayaran mo yung billing mo. Bahala kang bayaran yung billing mo. Ang agency, tutulungan ka lang ng isang beses, magbibigay lang sa iyo ang mga kasama mo ng 100 at marami pang reklamo. No? Ako dati, hindi ako nag-asa na may sarili akong emergency fund, no? Kadalasan mga gwardiya walang emergency fund. So, ang hihingi ng tulong sa mga kasama. Tapos sa mga kasama, may ibang mga kupal, sasabihin, yan ang hirap pag hindi na pabaya sa sarili. Tapos, manimirisyo sa kasama. Makakarinig ka pa ng hindi magandang salita sa kasama. May isa kaming kasama, guys, na pag uwi niya sa bahay, ay nadisgrasya siya sa motor. Nadisgrasya siya to biglaan, wala silang pera. But, nagamot siya dahil may health card yung kasama nga namin. May health card kami. So, yun ang present niya. Kasi ang mga hospital ngayon, hindi ka gagamutin hanggat wala kang deposit. Pero nung magkaroon ng aksidente, binunot niya yung health card niya, ID niya, sabay higa na sa hospital, hindi niya nakaya. Ginamot siya ng doktor. Kasi bakit? Ginamot siya ng hospital na private. Bakit? Ay hindi sila kabado na hindi ka makabayad kasi may health card. May health card kang pinakita. So, yun yung health card, guys, gamit natin. So, kung may health card kayo, huwag kayong mag-atubiling gamitin yan. At baka sabihin nyo, wala naman akong naramdaman eh. Okay naman yung katawan ko eh. Sabihin mong okay yung katawan mo, after kang magpa-check up ng annual kung wala ka naramdaman. Pero kung may naramdaman ka, pag sinabi ng doktor, follow-up check-up ka, ganito gawin mo, wala kang kaba. Kasi bakit? May health card kang ginagamit at libre yun, basta covered lang ng ang tinatawag na yung kanyang covered lang sa kuha ng card nyo, yung tinatawag na program ng card nyo, yung pinaka-plan ng card nyo. May plan kasi yan eh. So, sa amin dati, kasama ang ngipin. Kasi lang, yun na nga, kasama ang ngipin namin noon, itong health card na to, sa dati kong kumpanya, parang binawas na rin din yata nila kasi parang yung mga gwardiya kasi maya-maya na nagpapalinis ng ngipin. Dati kasi na ayaw man namin magpaan sa ngipin, nung nalalaman namin, libre para sa ngipin, di ba? Ngipin, di ba? Ang hirap magpabunot, tapos magpapasta, hirap. Pero nung nalaman namin, kanya-kanya kami, ang daming may silang ngipin na mga gwardiya eh. So, pasta rito, linis doon, nalugya yung card namin, tinanggal yung ngipin. Anyway guys, I hope na naintindihan nyo kung ano yung health card. Okay? So, gaano ka-importante sa buhay nating mga security guard. Okay, guys? So, hanggang dito na lang muna tayo, guys. Kung kayo ay naliwanagan, pa-like ng video, guys. Ngayon, kung kayong nalabuan at naguluhan, dislike the video, guys. Sunod na video, guys. Kita-kita tayo, guys. Don't forget to subscribe and notification bell. Bye-bye, guys. Bye-bye.